tatlong malalaking masa ng lupang napapalibutan ng tubig. 7,170. Ito ang Pilipinas. Isang arkipelago sa timog silangang Asya. Ang Pilipinas ay nabiyayaan ng iba't ibang yamang likas. At lingid sa kalaman ng iba, karamihan sa mga ito ay hindi pa nagagalugan. Mga likas na hindi pa popular sa kabihasnan. Birheng kay ganda at walang katulad. Magandang araw sa inyo. Ngayon ay pupunta tayo sa Isla ng Talim. Isang isla sa gitna ng Laguna de Bay na parte ng Binangonan pero nahiwalay siya. So para makapunta ron, nandito tayo ngayon sa Port of Binangonan, saan sasakay tayo ng mga bangka para mapuntahan natin yung destination natin, yung barangay ng Tabon, kung saan makikita natin ang sikat na suso ng dalaga. So tara, tika! So, alas 2:30 na. Alas 3 ang biyahe ng bangka. Baka mahuli tayo. Sige na. Walang pag-atubili, kasama ang aming team, ay tumungo kami at sumakay ng bangka sa Port of Binangonan. Ang aming pakay, ang tunghayan, ang naibang ganda ng isla sa gitna ng Laguna de Bay. Kaya anong biyahe to? Sapang. So, Sapang yung pupuntahan natin. Tama. Sige. So, sa ilang sandali na lang, aalis na yung bangka. Ako, nakikita nyo. Last minute, last call sa mga tao. Nandito na rin pala yung mga kaibigan natin. O, kaway kayo, kaway. Kaway, at Memel. Ang cameraman. Wait lang, direct. Pakibalik mo dito. Pakibalik mo. Oh, direct. Sino to? Uy, ganun dito. Wala na, mag-promote ko lang yung docu daw. Anong docu nyo? Fine girls, Bush sa Philippines. Tingnan nyo ah. Alas 2 ang takdang oras ng alis ng bangka. Alas 2 pa lang ay nakarating na kami dito sa Pritil. Aga pa kailangan para di maiwanan. Limitado ang bilang ng bangkang bumabiyahe. Nagkukumahog ang mga tao na sumakay at makarating sa oras. Bukod sa may takdang oras ng pag-alis nito, pwede itong umalis sakaling maaga mapuno ng mga pasahero. Gawin na ng mga lumuluwas ang matulog sa 2 hanggang 2.5 oras na biyahe. Saan pa nga ba mainam gawin ito, kundi sa gilid ng bangka na malaki ang espasyo? Wala na silang pangamba na baka mawalan ng balanse at malaglag sa bangka. Kanila, sanayan na lang raw ang matulog sa mga gilid nito. So, kung makikita nyo, yung mga tao, hindi sila nagsusuot ng life vest. So, sanay na sila tumravel kasi hindi naman as safe yung safety. Very safe. Ligtas raw sakyan ng maramihang tao ang mga bangkang tulad nito, na kung minsan ay maabot pa ng 100 hanggang 150 katao. Ang tanging problema marahil dito ay ang pagkakakumpiyansa ng mga tao at ng mga bangkero sa integridad ng bangka. Sila ay hindi nagsusuot ng life jackets. Life vest na saan totoo ay tila palamuti na lamang sa ganitong uri ng Kung makikita transportasyon. nyo, yung bolt hindi nakapasok. Yung kahoy, naanay
nakakalawang na rin to. Mga tali-tali lang, di ba? Ayan. Walang putik yan. Ilan lamang sa kapansin-pansing pula ay ang mga improvised vaults na unti-unti nang nagluluwagan. Regular naman daw itong chine-check up ng barangay bago payagan ng lumayag ang bangka, ngunit nakapagtatakang may mga gantong nakakalusot pa rin. Gayunpaman, tuloy pa rin ang pagtangkilik ng mga tao sa bangka. Wala naman silang pagpipilian eh. Ito lang din naman ang tanging access nila upang marating ang mainland o kabiasnan. Di may pagkakailang aking ganda ng ikasyamang taglay ng Pilipinas. Mula sa luntiang burol, malalayang mga ibon, buhay na katubigan ay makikita ang kanyang karikitan. Masayang masaya ang team! Amin ang nasilayan ang layo ng ekspedisyong ito. Nagpakita na sa amin ang susunod dalaga! Ito minsan ang nagpapatagal sa andar ng bangka eh. Mga stopovers na ginagawa upang ibaba sa mga barangay ang iba-ibang produkto. Karaniwan na riyan ang bigas at inumin tulad ng hard at soft drinks. Di maiwasang pasukin ng tubig ang loob ng bangka, oh. Ang mga ito'y karaniwang yari sa fiberglass lamang. Ang makina, tradisyonal pa rin. Gawa sa debombang motor. Ito pa rin marahil ang kanilang gamit dahil sadyang ekonomikal ito. Dito na tayo sa Barangay Tabor. Ating destination para sa umagang ito. Ano, kapak mo? Paalala. Escapade! Ngayon, alas 6 ng gabi, mating tayo dito. Makikituloy tayo ngayon sa bahay nila, Tita Flor. Hi, Tita Flor! Hi! Tita Flor! Tapo, welcome po ba kami? Siyempre naman. Okay, pasok tayo. Welcome tayo eh. Ngayon, alas 7 na ng gabi. So, inimbitahan tayo for a dinner. Chris TV! Chris TV! So ngayon, nandito tayo sa first dinner with Tita Flor. Ang pinakasikat na nagluluto ng dalag dito sa Isla ng Talim. Nasa si Tita Flor. Okay, Memen! Ngayon, ikaw yung nakakaalam kung ano yung kakainin natin ngayon eh. So, pwede ba paki-explain mo yung yung dish natin ngayong gabi? Ang pagkain natin ngayong gabi ay Anong tawag dyan? tinolang dalag Tinolang dalag! with sayote. Okay. Bukonting. Yan, gusto ko yung may gulay. You taste this Okay. Ah. At saka yung isda. Okay. So, salamat. Sige, titikman ko na siya. Ang tagal ko tikman, di ba? Bango! Amoy pa lang niya! Parang na-impacho na ako. Sobrang ganun siya kakaiba. At, ay, sausaw mo yung fish! Eto na. Kailangan pala may sausawan. May sili din yan. Ano yung sausawan niya? Pati, sili, and kalamansi. So, iba po ang patis dito sa Rizal. Ang patis sa Rizal ay patis Rizal. Ang patis po sa Manila ay patis Manila. Hindi urbanized ang patis. Okay. Tikman ko. Oh my God. Ay, nako. Ano pangalan ko? Akala ko tinolang dalag. Nagagamit mo. Ganito kasi sa probinsya. Kutsara yan sa Sarap. ulam. Must try. Must try. Must try.
Alas 4 na ng madaling araw. Kailangan ng maganda para sa pagsalok. Maagang nagsisimula ang araw dito sa probinsya. Ito ang nagpapakita ng mga disiplina ng ating mga kababayan dito. Mahabang araw ang naghihintay para sa amin. Ngayon kasi ang araw upang puntahan ang aming pakay sa Isla ng Talim, ang maranasan ang ganda ng suso ng dalaga. So, ngayon handa na tayo sa pagsalok. So, kailangan magsuot daw nitong mahabang manggas. Itong traditional na ginagamit nila kapag nandoon na sa laot. So, suot ka. Pero bago kami tumungo sa pag-akyat, ay kailangan muna namin danasin ang kapayakan ng buhay sa isla. Pagkatrabahuan namin ang aming mga kakainin sa agahan, tanghalian, at hapunan. Ngayon, nandito na tayo sa Pritil. Handa na tayo para sumalok. Nandoon na daw yung bangka, kaya halika na, madali tayo. Sumama ang grupo sa bangkang sasalok ng mga isdang pumasok sa baklad. Di hamak na mas maliit na bangka ang ginagamit sa pagsalok ng isda. Kumpara kasi sa pampasahero, mas mabilis itong dumating sa gitna at mas madaling imaniobra. Ito na, sa unang araw natin sa Isla Tabon, ating mararanasan ang pagsasalok. Magkakamag-anak karamihan ng tao rito. Kaya't madalas kung taga rito ka at wala kang bangka, malayang pahihiramin ng mga kapamilya mo. Kailangan lang ay pakikisama at syempre, sarili mong gasolina. Hindi rin malilimutan ng mga taga rito ang puot ng undoy. Halos lahat ng pinaghirapan nila ay nalimas. Maraming mga ari-arian ang nawasak at kamakailan lamang ng bagyong Yolanda. Pagkatapos ng 45 minuto ng pagbabiyahe, nandito na tayo sa lugar ng pagsasalukan. Pangunahing kinabubuhay ng mga taga-talim ang pangingisda. Biyasa sila sa pagpaparami ng mga isdang tabang. Sa gitna ay matatanaw ang ektaryang bakod ng mga baklad o fish traps at fish nets. Kumpara sa ibang fish propagation techniques, pinakaligtas ang investment sa mga fish cages na hindi basta-basta nasisira ng mga pag-ulan at malalakas na alon. Narating na namin ang unang baklad ni Namang Impe at Kuya Avid. Minalas kami sa una naming lapag dahil kakaunti ang nahuli ng baklad. Dito na rin kami inabot ng mag-uumaga. Yan, maliwanag na. Kakaunti pa lang ang ating nasalok dito sa unang baklan, kaya naman tayo ililipat sa panibago. Hanggang sa dumating kami sa ikalawang stop, at mukhang dito kami siswertihin. Inaalis natin yung mga water lily na nakapasok dito sa mga net na ating pagsasalukan para maging malinis at pasukan pa ng maraming isda. Maraming water hyacinth or water lily na pumapasok sa lambat. Hindi ito maganda sapagkat kapag hindi natanggal, malaki ang tsansa na masira ang lambat. Mukhang dumating na nga ang swerte sa amin. Dahil ito na. Habang tinataas ang lambat, lumalakas ang pagaspas ng tubig. Magandang senyales para sa amin. So yan, dami po tayong huli ngayon. Heto na nga at napakaraming isda. Kakaibang pakiramdam ang makita ang ganitong pamamaraan ng paghango. First hand at kahanga-hangang karanasan ang ilagay ang aming sarili sa posisyon ng isang mangingisda. Araw-araw nilang ginagawa ito upang may maihain na isda sa bawat hapag. Napagtanto namin ang importansya kung gaano kahirap anihin ang pagkaing ating kinakain. Mahirap ang gawain ito! Di ito biro! At eto na nga mga sis, dobling ingat ang mga sumasalok. Ito'y dahil sa tibo ng isdang kanduli. Sabi, nakakalagnat daw kapag natusok na nito. May ilang beses nang natusok nito si Mang Impe! At pinahirapan siya ng bongga-bongga. Isang linggong lagnat, kanya inabot dahil sa pamamaga ng itsusera niyang binte. Isang mutual na responsibilidad
ng bawat mamamayan ng isla na pangalagaan ng lawa at ang yaman nito. Kaya naman, hindi hinuhuli ang malilikit na isda, sa halip ay binabalik ito upang magkatsansang lumaki pa. Mainam ito at lubos na nakabubuti sa pagbalanse ng freshwater ecosystem. Mukhang liwayway na nang sumapit kami sa huling destinasyon ng pagsalok. Dito, nakasalubong namin ang kapatid ni Mang Impe. Di tulad namin na big head ang karamihan sa nalambat, tilapia ang huli nila. Walang dalawang isip at inabutan kami agad. Common practice ito. Sadyang mapagbigay ang mga taga rito. Sayang, marami sanang huli, ngunit sa kasamang palad, nabutasan pala ang baklad. Hindi inaasahan ang aming dinatnan sa ikatlo at huling stop ng team. Sa kasamaang palad, nabutas ang panty at kinailangang tahiin. Marami ng isda ang nahuli nito, ngunit nagkawalaan. Balik na tayo sa isla na yun. Kasama sa napakadami pero para sa kanila Pabalik na kami sa pantalan sapagkat tapos na ang aming gawain sa laot. Excited na kaming iluto ang sariwang-sariwang mga huli para mag-almusal. Kaunting saglit pa at damanan namin ang hapo at pagkanto. hindi tapos ang pagpapalaot kung hindi ibebenta ang mga nahuli naming isda. Dito sa mas malaking bangka, ibinabagsak at ibinebenta ang banye-banyerang isda. 7 hanggang 12 pesos ang bentahan bawat kilo. Tumataas lang ito kada biyahe hanggang abutin na ng 80 hanggang 120 pesos pagdating sa mga kilalang fish port sa Maynila at mga karating na lugar. Ito ang fish market. Dito natin kinikilo yung mga nahuli natin araw ng pagsasali. Pala na inabot tayo ng ulan dahil dyan hindi natin masisigurado kung matutuloy nga ba tayo sa ating ekspedisyon sa pag-akyat ng bundok. So ayan, medyo mabigat siya, hindi tayo sanay sa ganitong gabigat ng trabaho. Kala mo konti lang yung laman pero mabigat. So ito yung kakainin natin ngayong umaga. Inasal. Yeah. Parating na ang bagyong Luis nang tumungo kami sa ekspedisyong ito at tila nagpaparamdam na siya. Madali kami sa pagbalik dahil lumalaki ang alon. Ang mas malaking pangamba ay baka hindi kami makatuloy sa pag-akyat sa bundok. Mag-aalas 8 na at oras na ng almusal. Ito na ang resulta ng paggising namin ng maaga. Ganito sa probinsya, kailangang pagpawisan bawat rangya na gustong makuha. Hinahanda na para ihawi ng aming huli. May 3 kilo raw ang ganitong laki. Siguradong sapat na upang busugin ang aming umaga. Ngayon ay sumapit tayo sa punto kung saan nasasaksihan natin ang isang bahagi ng dokumentaryo na Hanap Buhay, Hanap Patay. Sa punto pong ito ay nakikita po ninyo kung paano iniimbalsa mo ang islang ito. Nakakalungkot lamang sapagkat walang umaako sa bangkay ng isda. Kaya minarapat namin na kainin na lamang ito. Kung hindi sasabawan, masarap kung iniihaw ang isdang ganito kalaki. Hinahanda na ang baga para sa pag-iihaw ng isda. Mag-aalas 8 na
At ito ang ating agahan para sa araw na ito, ang sinalab o para sa atin, inihaw na mamali o imelda. Bighead o mamali ang maramihang lumalangoy sa lawa ng Laguna. Sa urban, karaniwang kilala ito sa pangalang Imelda. Imelda alinsunod sa pangalan ng may bahay ng dating presidenteng Ferdinand Marcos nung inihulog ang mga similya ng isdang ito. Di lumaon ay umabong ang yaman at nagpatuloy ang pagdami nila sa kalakhan ng lawa. Yan, so taste na. Titingnan natin gaano ba talaga kasarap at kasariwa itong ating potahe para sa araw. Ano po bang, may alam po ba kayo sa history ng tabon po? Ang alam ko Kung ano dito, yun? nagmula daw ito sa ibon ay, ayan lang, hindi ko alam kung paano pangyayari. Dahil nandun pa ng Kastila, may namamasyal na Kastila, hindi nila maintindihan kung yung tanong na kung anong lugar, tinatanong, parang sinasagot nila yung nakakikita nilang ibon, magbili parang ibon, Ano po ang madalas ninyong mapagkalibangan dito sa tabon? wala, manood na lang ng television, wala naman ditong Walang mapapasyalan. wala nang mapapanood, wala nang mapapasyalan. Hindi naman kami marunong magsugal. Nagiging busy na lang. Inom. Ikaw. Wala naman pagkakalibangang iba. Kasi po ano po, may napanood ko po, may mga aswang daw po ba dito? Ayaw, yan ang hindi ko alam dito. Wala kami naging karanasan dito ng ganun aswang. Kami gaya namin, sa edad namin, kami sumasakit kami sa Paano po ba ang proseso dito pag may bigla ang isusugod sa ospital? Halimbawa po sa gitna ng oras ng gabi. nangahiram ng bangka. Bigla. Oo, Kahit ginigising si Kapitan, kung wala, kung yung may bahay na dadalahin at wala, binibigyan ng gasolina. wala naman pong bayad yung... Pag ipinahingi na ng barangay, tawag yung barangay, mga kapitan, mga gestos na nila pinapahingi nila para maitap. Dahil dati may bangka dito, yung bangkang puting yun, yun ay service ng barangay. Para pag may tatakbo, oras, yun ang tawag. Kaya lang, sira na rin nakatambak kayo, masalaw dati. Uso po ba dito ang nakawan? May mga magnanakaw po ba dito? Wala naman. Pero meron pa rin ilan dahil tulad sa dagat, sa baklan. Pag na maigi ang panguhuli ng baklan mo, sumasalisi yung iba na nakikikadlot. Makuha nila. Makakadlo ng huli. Kaya pagdating mo doon sa baklan mo, bakit ba ito yung wala lang hindi pa ako nakakasalo. Ay, doon na nung iba. Ay, meron naman nagkakawag ka na, sige, nangihingi lang. Nabalitaan po namin na nanganak kayo sa tricycle. Ilang taon po kayo nung panahon yun? 31. Anong taon po yun? 2002. Pwede bang ikwento niyo sa amin kung ano yung nangyari nun? Bakit sa tricycle kayo inabot sa panganak? Sa bangka, ayun, nagdugo aking aking tapos sa sigaw ako na sigat, masakit. Sa bangka, nagbangka kayo? Bangka. Nagdugo aking. Tapos pagdating doon, naisakay ako sa tricycle. Ay, dugo pa rin dugo, masakit. Hanggang sa inabot na ako sa tricycle, Sinong nag-anak sa inyo? lumabas. Lumabas na. Tapos, nung malapit na kami sa clinic, ay pumunta kami sa clinic. Doon na inayos. Yung
Sino nag-aasikaso po sa inyo dito ng... Alam niyo po ba yung kabuanan ninyo? Kailan po ba dapat? Kailan po dapat kayo manganganak? Kastangan, kailan kayo nanganak? November 28. Kasabi yung midwife, nasa amin no ako, sabi hindi pa daw ako mga anak, masakitan ng aking, hindi pa daw ako mga anak. Anong oras? Hindi kasi inano ng midwife tinignan. Sabi hindi pa daw ako buwanan. Kaya, So may midwife din po dito. Ano pong... Isa lang po, nag-iisa lang yung midwife dito. dito sa tabi. Paano po kayo, ano po yung hirap na dinanas niyo doon sa pagbubuntis? Yung kwento niyo po yun. Masakit na. Kasi panganay ho, yung kaya masakit. Hindi naman po kayo na-trauma na mga anak pa uli kasi nahirapan kayo doon sa una. Hindi naman. Sino pong nandito kasama ninyo nung mga anak na pala kayo? Ang biyanan ko at saka ang kapatid ko. Tapos, Ilang oras ang biyahe mula dito hanggang doon? Matagal ba? Matagal. Hindi ko na natatandaan at masakit na tiyan ko. Dugo. Sigaw nga ako ng sigaw Eh di ba walang bangka? May oras na yung gano'n bangka dito? Paano po yun? Di ba walang bangka at ito? Yung Biyahe. kinakuya. Ah, Kinakuya G. Sa flatboat. anong pinangalan sa anak niyo? Nilabas niyo? Sheila. Sheila Marie. Bakit hindi tricycle? Sabi nga nung iba pa daw di tricycle. Yung tricycle mo. ilan na po ang anak ninyo? Dapat ito yung 5. 5 na po. Namatay yung isa. Kaya 4. Nahirapan no ako doon sa panganay. Pero doon naman no sa 4 kong anak ay normal naman kaya ako sa 5 ay namatay yung isa dahil hindi ko alam na may sakit pala sa puso. At ngayon naman ay ating kakapanayamin si Aling Chrissy, ang kilalang may gulayan sa bundok. Tao po. Po sila! Ay, kayo po ba si Aling Chrissy? Magandang araw po. Pwede po ba kayong ma-interview muna sandali? Ay, pwede po. Tuloy po kayo kung interview. Thank you po. Isa po kayo sa kilalang may taniman sa bundok. Ano po bang mga gulay ang mga tanim niyo doon? Kami po'y nagtatanim sa bundok ng mga gulay. May sitaw, may talong, may ampalaya, may okra. Ang karaniwan nun naming tanim doon, mais. Kalakayan doon sa bundok, mais ang aming tinatanim. Ano pong ginagawa niyo sa inaani niyo po? Yung pong inaani namin yun, iginugulay dito sa bahay, ipinagbibili yung ibang sumusubra na ibigay sa mga kamag-anak. Ganun. Paano po ang buhay pag nasira ng bagyo ang pananim? Mawawalan ka ng ganang magtrabaho sa bundok kasi talaga makikita may parang giniling ng anong gulay, mga mais, yung mga tanim namin lahat doon. Bakit sa pinili niyo po sa bundok po magtanim po? Kaysa doon sa... kasi po dito sa Libis, wala na pong mapagtaniman kasi may mga bahay-bahay na. Isa po, mga kambing ang hayop dito, hindi na ng mga pananim kasi kinakain ng mga kambing, baka. Kaya doon na kami nakapagtanim sa bundok. pero nangingisda din po kayo? Yung asawa ko nangingisda kaya lang sa ngayon, sa bundok kami. Sa edad niyo po, hindi pa kayo nahihirapan? Minsan ay napapagod. Kaya nagpapahinga. Pagka mo yung hirap ng katawan mo, talagang mahirapan ka. Pero nagtitiyaga pa rin. Kasi parang mas malakas ang pag-ahaw kaysa palagi ka nakatigil. Sa tingin niyo po, anong mas magandang hanap buhay? Sa bundok o sa dagat? Ang maganda rin dito sa may dagat. Kaya lang, siyempre, na sa bundok. Hindi mo naman na rin pabayaan yung bundok kasi kumikita ka rin doon. Totoo po ba may tikbalang dyan sa bundok?
Wala pa ako nakakita tikbalang. Kasi ako na may umidad na wala. Kasabihan lang siguro yun nung matatanda nung araw. Pero nung ako na may umidad ng ganito, wala naman ako nakakita tikbalang. Hadong Kabog ang dokumentaryo ni Lea tungkol sa senior citizen sapagkat pinalad kami na makapanayam ang ilan sa mga matatanda sa isla. Narito na naman tayo sa isang espesyal na edisyon ng documentary sa Society and Culture. At ngayon, naghahanda na ang ating pangkat upang akyatin ang nag-iisa at tanyag na bundok dito sa lalawigan ng Rizal. Kung kailangang akyatin, Aakyatin, kung kailangang hawakan, hahawakan, kung kailangang gapangin, gagapangin, ang maiwaga at nag-iisa. Bundok ng suso ng dalaga. Dito lang yan sa Sokul. Society and Culture. At nagsimula na nga ang aming paglalakbay upang tuntunin ang aming pakay. Ang masilayan, ang suso ng dalaga. Sabi nila, kapag ka umakyat ka dito at narating mo yung tuktok, yung wish mo matutupad. So, samahan nyo ako na mag-wish dun sa taas. Tingnan ko kung totoo nga. First time para sa marami sa amin ang umakyat ng bundok. Nagtitrekking kami pero madalas ay sa mga burol lang. Ngayon ay kakaiba. Bundok ang aming sinadya. Medyo mahirap ang pag-akyat sa bundok ng suso ng dalaga. Basta ang lupa, umulan kasi. Tara. Madulas at maumbok nga yung suso ng dalaga. Bago kami tumuloy sa pag-akyat, doble ang hirap na minalas namin dahil malakas ang buhos ng ulan. Bukod sa napaka-challenging na pag-ahon ay madulas pa ang lupa. Bagamat ganon, pinili namin na ipursigi ang plano. Walang bagyong makakapigil sa team upang tuparin ang misyon ng aming ekspedisyon. Ayan. So, bale, matinik pala yung mga kawayan. Hindi ko napansin. Kanina pa pala ito dumudugo. Maliit lang naman. Patuloy tayo. Sige. So ngayon, meron tayo konting problema. Yung daan natin parang si AJ. Naguguluhan. Hindi natin alam ngayon kung anong tatahakin natin. Kanan o kaliwa. Siguro, lika, tuloy tayo. Kanan tayo. Mapayapa at luntian ang tanawin mula sa itaas. Makapigil hininga ang ganda ng isla mula dito sa aming kinatatayuan. Kapansin-pansin din ang pananatiling birhen ng kagubatan sa malaking bahagi ng isla. Patunay nito ang matatayog na puno at hindi malinaw na trail para akyatin ang bundok. Konti na lang, malapit na tayo sa bundok. Masungit na ang panahon at tila hindi na to pumapabor sa aming tahakin. Napagdesisyonan na ng team na tumigil na sa puntong ito. Nasa 70% na kami nung kailangan naming tuntunin. Pero nag-decide yung grupo na wag nang tumuloy. Dahil nga medyo masukal na yung tatahakin natin. At madulas, sobrang madulas, kakaulan lang. Wala na yung trail nung dapat daanan. So, Nag-resign na ako bilang newscaster. kailangan na nating bumaba. Kesa naman, iba pang mangyari. Mahirap umakyat. Mas extra challenge yung pagbaba. Kaya dapat mag-ingat.
Sige. Para sa amin, sapat na ang naabot naming altitude upang saksihan ang suso ng dalaga. Nariyan pang nadulas ang aming cameraman. Practice lang. Mount Tagapa o Maiden's Breast. Ilan yan sa mga kilalang tawag sa bundok ng suso ng dalaga. Binansagan siya sa ganyang pangalan dahil sa kanyang hugis na parang isang dalagang nakahiga na nakaumbok ang dibdib. Mula sa itaas, sinasabing makikita ang kabuuan ng isla at ang lahat ng barangay ng nakapaligid dito. Biglaan ang aming pag-alis. Lumalakas na talaga ang hangin at mataas na ang alon simula kagabi pa. Signal number 2 na sa Rizal at ang pangamba namin ay baka hindi na kami makauwi sa oras dahil walang babiyahing bangka. Nabutan na tayo ng Bagong Luis, so mas napaaga ang pag-alis natin doon sa isla kaysa sa napagplanuhan na oras ng pag-alis. Ang pangamba kasi namin baka wala nang bumiyahe bangka. So ito na yung huli para sa araw na to. Kaya kahit malakas ang ulan at malakas ang agos, Mabuti na lamang sinuong na po at may namin. naglakas ng loob bumiyahe mula sa kabilang barangay. Bagamat mapanganib at wala sa plano, ay tinapangan namin ang aming loob upang lumuwas. Tumataas ang takot sa dibdib ko habang palayo kami ng palayo sa Pampang. Sa pagkakataong yun, nakita naming nakahanda ang mga life vest sa pasimano ng bangka. Tila hinahanda para sa anumang di inaasahang sakuna. Malakas ang hampas ng alon sa bangka, kaya't doble ingat ang piloto at mga pahinante nito. Pati malalaking trapal ay ginamit na para maagapan at di mabasa ang mga pasahero. Maging kami ay di nakaligtas sa malalaking lagaslas ng tubig. Pumasok to sa bangka at sadyang binasa ang pwestong kinalalagyan namin. Iba't man ng mga di inaasahang pangyayari ang aming misyon, kontento kami sa kinalabasan nito. Panibagong alaala ang aming itatala at mga aral na natutuhan ang isa sa puso namin sa aming pag-uwi. Payak at masaya ang buhay sa isla. Wala mang malls para pagkalibangan, wala mang magagarang sasakyang ikakarera sa malalaking highways at lansangan, wala mang aircon, internet at nagtataas ang gusali, ay maligaya pa rin ang buhay dahil sa kakalmahan na idinudulot ng kalikasan. Muli, ito po ang BAL Production para sa Society and Culture. SOCU.